Bukod po sa mga pedestrian at mga motorista, dagdag problema rin yung po mga naglalaparang mga U-turn slot dyan sa Commonwealth Avenue. Nakatutok po doon live si Cesar Apolinario. Cesar, kamusta na dyan? May kasama itong kahabaan ng Commonwealth Avenue sa mga kaling sinusuri ng DPWH. Kaya naman naglabas na silang paunang assessment para maging ligtas itong tinaguriang killer highway. Nakuna ng survey vehicle na kinomisyon ng DPWH ang Commonwealth Avenue na may habang 12.4 km. Hindi pa lumalabas ang opisyal na rating para malaman kung lagapak o bokya ang Commonwealth Avenue kung pag-uusapan ng roadworthiness o naayon sa motorista, sasakyan at pedestrian. Malaking problema talaga yung kultura. So, what to do about it? Nandyan na yan. So, ang gagawin natin, talagang pwersahin natin sila sumunod. Inaayos na ng DPWH ang pinal na sukat ng mga signboard sa highway, pero napuna nilang sobrang laki ang karamihan sa mga ito. Madalas ding mamatay o mawala ang signal ng survey vehicle para malaman ang International Roughness Index dahil sa dami ng lubak. Ang mga lubak daw ang madalas iwasan ng mga motorista na kung minsan ay nauuwi sa banggaan. Hindi rin sang-ayon ng DPWH sa nagtataas ang concrete barrier. Inilagay ng MMDA ang mga concrete barrier nito, itong mga simento para hindi na madaanan ng mga motorista na manggagaling sa Fairview at mag-U-turn dito pabalik sa Fairview. Ayon mismo sa DPWH, delikado itong mga ito dahil kung yung mga motorista na dumadaan dito ay hindi kabisado itong kalyeng ito, pwede silang bumangga at dumire-diretso rito. Ang problema, pwedeng may masaktan o may mamatay. Pero higit na tinututulan ng DPWH ang marami at naglalaparang U-turn slots. Pwede raw kasing maging sanhi ito ng disgrasya kung hindi kabisado ng mga nagmamadaling motorista. Dito yata ang prevalent yung U-turns mga U-turn slots So, titignan ngayon yung IRAP kung talagang kung ito ay safe or ituloy pa rin natin ito. So, we will wait for that. Sagot ng MMDA, pwedeng ipaayos ang ibang napunang mali. Pero ang U-turn slot, nanindigan ng MMDA na pinalaparan ito para sa itatayong MRT-7 sa Commonwealth. Hindi rin daw ito pwedeng alisin dahil nakatulong sa pagdaloy ng trapiko. Pero mali yung sinasabi nila, kapag matraffic at nilagyan mo ng traffic light, ay masosolve ang traffic. Hindi ganun yun. It is a device used in controlling the traffic. So kung lahat ng U-turn dyan is isasara natin, obligado tayo dyan magbukas ng intersection. Ngayon, kung isasara natin yung U-turn na yun, obligado buksan natin itong intersection. Once binuksan natin yung intersection, kailangan maglagay tayo ng traffic signal. Pag naglagay tayo ng traffic signal, kailangan may stop and go yan. So may delay. Mike, yung nakikita natin sa video ay yung malapad na sinasabing U-turn slot. No? Kung makikita mo doon sa gitna, no, yung dinadaanan ng jeep na yan na pa-U-turn, dalawang lane yan para magkasya kung may mga dadaan na truck o mag-U-turn na truck. Dahil malaki yan kung kumabig, Mike, di ba? So yung lane na yan ay para sa mga mag-U-turn papunta ng Quezon City Circle. At sinabi na rin ng DPWH na pinauna na lang pinadala ang survey sa Commonwealth Avenue. Anumang araw ay lalabas na ang resulta nito at tinatapos pa ang pag-survey naman sa may 3,000 kilometro na highway. Bukod sa Commonwealth Avenue ay Mike, pasok din sa tinatawag na hazard o delikadong daan itong Road 10 dyan sa Maynila at C5 at itong EDSA. Mike? Cesar, may mga traffic enforcer ba ng MMDA dyan ngayong gabi? Oo, Mike, alam mo, nagkalat sila rito. Dito sa kinatatayuan namin, may nakikita tayo ng mga 4 hanggang 5 traffic enforcer na hanggang sa mga oras nito ay nanguhuli pa rin ng mga violator. At dun sa mga U-turn slot, lalo na ngayong madilim na, may nakikita ka bang tinatawag na reflectorized na mga magbibigay liwanag para nakikita ng mga motorista na papalapit na pala sila sa U-turn slot, Cesar? Meron naman, Mike. Alam mo, bago sila dumating dito sa U-turn slot, ay may makikita naman silang malaking karatula na magsasabi na U-turn going to Quezon City Circle o to Quezon City. Kaya hindi na malilito yung mga motorista. At meron pa silang mga nilagay rito na parang mobile yun, Mike, o mobile, na parang nagbiblink. Nagbiblink ito na blue at pula. Ito na magsasabi sa mga motorista na itong lugar na ito ay may U-turn slot. Sige, maraming salamat, Cesar Apolinario. Itinanggi ng driver ng taxing sinakyan ni Chit Estela
na may kasalanan siya sa aksidente kung saan namatay ang mamamahayag. Nasa tamang lane daw ang kanyang taxi nang salpukin ng hindi lang isa kundi dalawang bus na nagkakarera pa raw. Nakatutok si Chino Gaston. Itinanggi ng driver ng Abu Abi Taxi na gumamit siya ng U-turn sa tapat ng Ayala Techno Hub at pinilit kumanan sa bus lane kung kaya nasalpok siya ng Universal Guiding Star Bus. Paglilinaw ni Vito Hagunos, sumakay si Professor Chit Simbulan sa Visayas Corner, Tandansora at hindi sa UP. Nagpahatid daw ito sa Techno Hub sa may Commonwealth Avenue. Dumaan ang taxi sa Central Avenue at kumanan sa Commonwealth, walang 1 kilometro mula sa Techno Hub. Pero pakanan, papasok ng entrance ng Techno Hub, isa umanong rumaragasang bus ang sumagi sa kanang bahagi ng taxi bago salpukin ng Universal Guiding Star Bus sa likuran. Nang matulak sa tabi ang taxi, nawalan din ng kontrol ang UGS bus at sumampas sa bangketa. Nung pababa na yung pasahero ko, tumatabi ako. Yung isang jeep, isang bus naman, karirahan yung dalawa eh. Yung unang jeep, sinabitan ako sa kanan, tapos yung isa, bumundol sa akin. Ayun, jeep o bus? Bus po. Doon pa lang, nakita na ni Hagunos na duguan na at walang malay ang profesor. Tumigil yung isa, yung bumundol talaga sa akin kasi umakyat sa bagatir eh. Umakyat doon, di na makatakbo. Yung mga pasahero naman, yun, nagsibabaan. Pati yung driver, di ko na nakita eh. Kasi tumakbo siguro, sabi nila, tumakbo daw eh. Ayon sa abogado ng Universal Guiding Star, ang pahayag ni Hagunos ay patunay daw na hindi lamang ang kanilang driver na si Daniel Espinosa ang dapat sisihin. Hindi na niya dininay, inamin na niya na nasagi siya ng unang bus, yun din ang sinasabi ng ebidensya. Ang katanungan namin ngayon, bakit naman pinagdidiinan si Daniel? Sinubukan naming kunin ang testimonya ng konduktor ni Espinosa pero wala ito sa kanilang garahe. Suspendido ng 30 araw ang operasyon ng UGS Bus Company habang iniimbestiga pang insidente. Nakatakdang sumailalim din sa drug at skill testing ang mga driver nito bukod pa sa roadworthiness checks para sa lahat ng bus ng kumpanya. Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Hindi pa rin natutunton yung driver ng bus na naka-aksidente sa veteranong mamamahayag na si Chita Stella Simbulan. Kaya ang asawa ng driver na yon, labis-labis na ang pag-aalala. Nakatutok si Mahiso Abduraman. Maawa ka rin sa mga anak mo, magpakita ka na. Nagsusumamo na ang misis si Daniel Espinosa sa asawa. Si Espinosa ang driver ng Universal Guiding Star Bus na nakabanga sa taksing sinakyan ni Chit Simbulan. Giit ni Virginia, maging sila walang alam sa kinaroroonan nito. Labis nga raw silang nag-aalala sa pwedeng mangyari sa kanya dahil sa 200,000 pesos na patong sa kanya. Hindi naman siya kriminal. Bakit kailangan ilagay? Imbis sa halip na yung taong gustong lumabas, masumuko, siyempre ang nasa isip niya, baka pag-interesan siya. Hindi mabigat yung kaso. Ma-aggravate lang kung tatagal siyang magtago. Ikinadismaya naman ng abogado ng bus company ang sinabi ng MMDA na wala raw CCTV sa lugar na pinangyarihan ng aksidente kung saan namatay si Simbulan. Makatutulong daw sana kasi ito sa investigasyon, lalo na sa paglugay sa isa pang bus na umano'y unang nakambangga sa taksing lula ni Simbulan bago banggain ang Universal Bus. Yun sana ang ebidensya na hindi magsisinungaling. Naggunaan kasi sila doon sa kumuha ng pasahero eh. Panawagan ng pamunan ng Universal Bus sa MMDA. Sana raw maging patas ang investigasyon. Sana rin daw matunton ang isa pang bus na bumangga sa taxi. Umaasa naman ang pamilya Espinosa na susuko ng bus driver sa lalong madaling panahon. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras. Dinala na ang abo ng mamamahayag at UP professor na si Chit Simbulan sa UP College of Mass Communication. At sa misa't programang inialay sa kanya, naging emosyonal ang kanyang mga kaibigan at kasamahan. Nakatutok si Ian Cruz. Dinala ang urn na naglalaman ng abo ni Lourdes Chit Estella Simbulan kanina sa auditorium ng UP Masscom, ang pangalawang tahanan daw ni Chit. Isang misa rin ang inialay sa veteran journalist at professor. Sa eulogy, marami ang dinapigilang maluha sa mga papuri kay Chit. Umuwi sa uling pagkakataon ng mabuting anak ng UP, si Professor Chit Simbulan, periodista, editor, press freedom advocate, guro at kaibigan.
Binasa rin ang statement ng presidente ng UP na si Alfredo Pascual. Kailangan daw pagtuunan ng pansin ang road safety sa bansa. Advocacy for road safety is just one of the things we as concerned citizens can do to start the process of giving meaning to her passing. We owe Chit so much. Ang mga naging estudyante, di raw malilimutan ang kanilang Ma'am Chit. Isa po siyang very approachable at very accommodating na professor. Hindi po siya nakaka-intimidate. Kaya po, lahat po sa amin, napalapit po halos sa kanya. Ang kanyang asawa, aminadong namimiss na si Chit, di pa rin tanggap na nasayang ang buhay niya dahil sa aksidente sa tinaguriang Killer Highway. Hanggang ngayon, mahirap ko pang tanggapin na yung pangyayari. No? In fact, just this morning, hindi ako nagbibiro. No? Just this morning, I texted her. I sent 3 messages hoping that there will be a reply. Marami rin na naantig sa pagkanta ng UP Concert Chorus. Matapos ang programa, nagmarcha ang mga taga-UP Mascom, tanda ng kanilang pagpupugay kay Chit. Nagtanim pa sila ng nara at fire tree, tanda raw ito ng katatagan at katapangan ni Chit. Ang mga white ribbon, nilagyan ng mensahe para kay Chit sa kanila itinali sa mga itinanim na puno. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Patay ang 4 na hinihinalang hold-upper na ng biktima sa isang bus sa Commonwealth Avenue na namang kagabi. Yan ay matapos sila ang makipagbarilan daw sa mga responding police. Si Micaela Papa, naka-Alerto 24. Todo ang iyak ng pamilyang ito na makita ang dugo ang katawan ng kanilang kaanak sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Kasama kasi ito at 3 pang suspect sa agad namatay na makipagbarilan umano sa mga responding police nang hold-upin ang kennel bus alas 7:30 kagabi. Ayon sa driver ng bus, sumakay ang mga suspect malapit sa isang mall sa Fairview. Nang malapit na ang bus sa tanggapan ng Commission on Audit ay bigla na raw nagdeklara ng hold-up. Pag minor ko po ng konti, nagdeklara na po na sila ng hold-up. Nakaloko na sabi, dinikdik ako ng baril, pababa. Tapos, yun, kinuha nga yung pera ko, nasa kamay. Tapos yung bracelet yun. Ewan ko sir, kasi may mga suklian na ako, nasa kamay, mamigit ano ho yun eh. Basta ang tansya ko, pumatak ko ng 2,000 Mabilis na natunugan ng mga nagpapatrolyang Quezon City Police ang kaguluhan sa bus. Nagkaroon ng commotion eh, nagbabaan dito yung 4 na lalaki. Pagbaba, namutok ng baril eh. Tinamaan yung dalawang pulis kagad natin. Nagkaroon ng shootout, napatay nga yung 4 na yan. Sugatan sa palit-putukan sina PO2 Ernesto Barbahera at si SPO1 Ferdinand Lichu. Na-recover sa mga suspect ang mga baril ng kalibre 38 at kalibre 45, pati na ang isang hand grenade. Ang bus agad nang dinala sa Camp Caringal. Isang suspect ang ipinagtanggol naman ng mga kakilala nito. Nadamay daw ito sa engkwentro dahil nagde-deliver lang ng alak sa kalapit na beer house. Pero giit ng konduktor na mukhaan niya ang 4 na hold-upper. Micaela Papa, naka-Alerto 24.